Kahit Pasko, pero kailangan po nating itapik at pag-usapan ito kasi nakataya dito po ay ang kalusugan ng mga Pilipino. Ang tinutukoy ko po ay itong paulit-ulit, parang ala ng katapusan na mga controversial sa PhilHealth. PhilHealth. Alam niyo itong PhilHealth, ito po yung aasahan natin sana na magbibigay ng siguro at sapat na suporta sa mga Pilipinong nangangailangan. Lalo na po siyempre yung mga nagkakasakit. Kabataan man, especially ang mga senior citizen. Alam nyo, ang PhilHealth ay isa ho sa mga opisina o korporasyon ng gobyerno mula pa nung araw, ilang dekada na o ilang pangulo na ang nagdaan, hindi nawawala. Laging pinag-uusapan ang kaduda-dudang gastusan diyan sa PhilHealth. Yung kanilang health program para tulungan ang mga mahirap na Pilipino. Alam niyo bakit? Parang panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Aquino, panahon ni Duterte, at sa kasalukuyan hindi pa rin nare-resolve. Alam niyo, nito lang nakaraang gobyerno under Duterte administration, ang tindi ng mga expose at investigasyon ng Kongreso tungkol dyan sa mga malalaking sweldo, hindi tamang paggastos ng pera, maraming mga private hospital ang hindi nababayaran, maraming naging anomalya sa COVID dahil kahit napagdudahan na kahit na hindi naman biktima ng COVID, idinideklara nila na COVID victim para lang ma-justify ang pag-release ng pondo ng mga panahong yon. So matindi pong investigasyon ang ginawa ng Kongreso dyan. Pero marami na ring rekomendasyon para kasuhan sila. Alang nangyari. Ang balita ko, yung mga matataas na opisyal na isinangkot, Assistant Vice President, Vice President, President, at kung sino-sino, yung iba nandyan pa rin. Parang ang nawala lang talaga ay yung Presidente. Pero yung Vice President, pababa sa mga department head, manager ng iba-ibang opisina under ng PhilHealth, hindi lang sa Metro Manila, nandyan pa rin until now. So wala palang nakakasuhan, walang voluntaring nag-resign at nandyan pa rin sila. Siguro yan ang dahilan kung bakit until now may mga problemang pinagdududahan sila na maling paggamit ng pondo. Kaya ito ay naging controversial kasi alam ba ninyo na itong proposed budget for 2025, hindi sila binigyan ng malaking pondo na kinagulat ng iba. Alam nyo, para po sa inyong kalaban mga kaibigan, ang budget ng PhilHealth ay pag-aari ng mga member. Insurance po kasi yan. Pag ikaw ay member at nagkasakit ka, tutulungan ka 30%, 20% kung magkano ang billing mo sa ospital. Pag ikaw ay member, at least nakapagbayad ka advance ng 3 months bago ka magkasakit. Pero pag nalik ang payment mo at nangailangan ka, hindi mo yan makukuha, hindi ka tutulungan. Dahil insurance nga po yung business nila. Magkaano at ilang milyong Pilipino ang nagbabayad ng membership dyan na wala namang kapalit at hindi naman nababalik sa kanila pag hindi nila nagamit. So, yung volume ng pera, palaki ng palaki. Kasi nga insurance yan Lahat, halos gusto mag-member, lahat nagbibigay monthly government. Yung mga private employees, automatic, member dyan, hulog ng hulog. Kung hindi mo nagamit, di palaki na palaki yung perang yan. Na hindi naman mababawi yan ng mga empleyado. Yung mga volunteer member, ganon din, hulog din ng hulog. Pag nagamit mo, okay. Pag hindi mo nagamit, wala na. Kanila na yan. So kung tutuusin mo yung volume, yung dami ng mga nag-member at naghuhulog dyan monthly, talagang hindi dapat nabibitin sa pera. Dahil napakaliit ng porsyento ng mga member at naghuhulog, voluntary o regular na member ng PhilHealth, hindi naman nagagamit yung insurance coverage. Kasi hindi naman nagkakasakit. Wala naman tao at Pilipinong gustong magkasakit. Pero tuloy-tuloy ang kailang pagbabayad. Kaya bilyon-bilyon ang pera niyan. Kaya nga sabi ni Pangulong Marcos, kahit na nabawasan o kulang ang subsidy ng national government sa PhilHealth, marami silang pwedeng matulungan at magawa. Sistema lang ang dapat baguhin. Kasi nga, daan-daang milyon o bilyon ang pondo ng PhilHealth until now. Okay?
Isa po sa pinanggagalingan ng budget niyan, kasi di ba yung Universal Healthcare, isang batas na ang layunin ay bigyan ng siguro at proteksyon ang lahat ng Pilipino. Lahat hindi lang senior citizen. Yun ang purpose ng Universal Healthcare na napagtibay pa ito noong 2019. Ay ano na ngayon? 2024 na. Nung unang salbo na ipatupad niyang batas yan, mga 200 bilyon ang naging pondo. Kulang daw, kaya hindi may ipatupad. Lahat sakop kasi ng Universal Healthcare, ang lahat ng Pilipino dapat natutulungan. Member ka o hindi, automatic. Okay? Sa ngayon, ang sistema dyan, yung mga senior citizen lang, ang automatic, natutulungan nila kapag na-hospital, kahit na walang membership, kahit hindi naguhulog kasi, yun ang policy, yung mga senior citizen. Paano yung mga hindi? Paano yung mga nagtatrabaho? Paano yung mga simpleng mamamayan at walang trabaho, nagkakasakit? Wala namang panghulog monthly. O di walang tulong. Kaya sana ang gawin ng PhilHealth para maramdaman ng mga member at ng mga Pilipino ang kailang suporta, dagdagan naman nila yung 10% or 30%, gawin lang 40%. Yung sasagutin nila sa mga billing sa mga ospital. At huwag nilang masyadong higpitan na late lang ng 1 month, na delay lang kung ano ang mga dahilan, maaaring kakulangan ng pera. Yung isang member hindi nakapaghulog, kaagad-agad disqualified na sa pagkiklaim pagka nagkasakit. Hindi nila pwedeng i-deny yan. Totoong nangyayari yan. Kahit magpunta kayo sa mga private hospital, magpunta kayo sa mga public hospital, yung mga nagkiklaim dyan, hindi lahat nabibigyan kahit naghulog. Kasi pag nakita sa record ng computer nila na late yung payment, ala na. Wala ka nang aasahan na 30%. So kailangan baguhin. Pero alam ba nyo, napakarami ng vice president yan. Isa yan sa mga korporasyon ng pamahalaan na napakarami ng pinapasweldo ng mga opisyal at tauhan ng PhilHealth. Ang lalaki ng sweldo ng presidente, executive vice president, assistant vice president, at mga division chief. Daan-daan libo ang sweldo ng mga yan. Pinakamahina, 300,000, 400,000 hanggang 500,000 higit pa ang sweldo ng mga top executive dyan. Ganong kalaki. Samantalang PhilHealth, di ba? Healthcare, ang kanilang layunin at kanilang tulong, pera ng mga member. Maliban sa subsidized ng government o galing sa national government dahil nga sa implementation ng Universal Healthcare. So, tulad na sinabi ko, Merry Christmas po by the way, sa mga taga-PhilHealth, walang personalan issue lang, magbago na po kayo. Patapos na ang taon, sana pagpasok ng 2025, ipakita naman ninyo na yung pera ng tao at yung pera ng PhilHealth maramdaman ng mahihirap na Pilipino. Hindi yung puro reklamo ang naririnig. Marami pa rin hospital until now hindi nababayaran. At bilyon pa rin ang utang ninyo. Samantalang bilyon-bilyon naman ang kinikita nyo. Ang laki ng perang pumapasok. Mas malaki ang pumapasok na pera sa PhilHealth kaysa lumalabas. Dahil kakaunti naman yung percentage ng mga nakakasakit at sa liit po ng porsyento na kanilang ibinibigay. Yung 30%, 20%, ang liit noon. Dapat 40 hanggang 50% libre dapat. Lalo na sa public school, public hospital o maging privado. Kaso hindi. Ang lalaki ng billing. At saka yung pagdududang may sabwatan. Yung private hospital, mga doktor at PhilHealth, hindi pa yun nabubura. Until now, iso pa rin yan. Patay na, nakakapag-dialysis pa. Okay? Paulit-ulit ang nakakapag-claim yung iba, pero yung iba hindi. Ang laking problema. Kaya sana, Mr. President, tutukan po ninyo ito. Ibang klase, although meron silang charter, meron silang sariling kapangyarihan, pero yung kanilang problema at tamang serbisyo, until now, problema pa. Problema talaga. Mula noong mga panahon pa yata ni Ramos, panahon pa yata ni Erap, Arroyo, Aquino, Duterte, naging problema na ang PhilHealth. Walang natutuwa eh. Maraming galit sa inyo, sa totoo lang. Merry Christmas po sa inyo. Magbago na kayo, mga taga-PhilHealth.